already constrained from doing it ourselves. So it's not just perhaps cooperating with the United States, but also with other like-minded nations. Samantala, critical na ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nasa BRP Teresa Magbanwa sa Sabina o Escoda Shoal. Bigo kasi ang humanitarian resupply mission nitong Lunes. Dahil 20 nautical miles pa lang mula sa Escoda Shoal, hinarangan na ng 6 na barko ng China Coast Guard at 3 PLA Navy warship ang 2 barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Cape Engaño na may dalang mga supply. Sa mismong bisinidad ng Escoda Shoal, higit sa 30 barko naman ng Chinese Maritime Militia ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa. Sabi ng PCG, magkakasa ng panibagong humanitarian mission para kaagad maibigay ang mga kinakailangan supply sa BRP Teresa Magbanwa. Hindi rin ipo-pull out ang naturang barko o anumang asset ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. The Philippine Coast Guard believes that our deployment of our Coast Guard vessel in Escoda Shoal is in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea. There is no reason for the Philippine Coast Guard to ask permission from Xi Jinping or whoever, or from the entire government of the People's Republic of China. Because again, Escoda Shoal obviously falls within our own exclusive economic zone. Mula Abril pa na natili sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa upang bantayan ang nadiskubring kahina-hinalang tambak ng Coras at upang pigilan ang posibleng reclamation ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Hinimok ng Philippine Coast Guard ang China na sumunod sa international law at tigilan na ang pagdideploy ng kanilang maritime forces. Ito'y kasunod ng hindi natuloy na resupply mission sa Escoda Shoal dahil sa pangaharang ng mga barko ng China Coast Guard. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Mag-aalas 5 ng umaga kahapon na maglayag ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard mula sa Buliluyan Port sa Batarasa, Palawan. Pakay nito ang magdala ng supply tulad ng pagkain, tubig at iba pang pangailangan ng mahigit 50 kauman ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. Pagkakasente ba ng huling hatiran ng supply ang barko pasado alas 9 ng umaga nang namataan ng mga barko ng China. Kasalukuyang pinabagtas ng BRP Cape Engaño Luzon patungo sa Sabina Shoal kung saan naroon ang BRP Teresa Magbanwa. Sa kasalukuyan, 2 barko na ng China ang nakabuntong sa ating barko. Ang pinagkakit ang People's Liberation Army na may vow number 165. At ang nasa likuran, ang kapag ko ito, ngunit hindi pa mapatid ang vow number. Kasalukuyang umuulan sa West Philippine Sea. Pero hindi nagpapatinag ang barko ng Coast Guard sa paglalayag upang maatira ng tulong ang nasa 55 personnel ng PRP Teresa Magbanwa. Buhay mo yung hugasan mo yan. Binutugan ng BRP Cape Engaño sa live ng NB News. Maya-maya pa, parami ang mga barko ng China Coast Guard na bumubuntot sa ating barko. Pasado alas 11 ng umaga na napilitang huminto ang BRP Cape Engaño nang sumulpot sa harapan nito ang China Coast Guard na may bound number 5205. Nasa 23 nautical miles lamang ang sinasakyan na BRP Cape Engaño mula sa BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal. At ngayon naka-full stop na ang ating barko dahil may 4 na barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa atin at may 2 pang People's Liberation Army Navy. Habang nakahinto, nagpadala ng radio communication ang aming barko upang sabihin ng pakay nito na magdala ng supply sa Sabina Shoal. May pagkakataon din na mistulang naninindak ang China. Nasa gilid na ng BRP Cape Engaño ang barko ng China Coast Guard na 5205 kung saan binuksan na ang ganyang water cannon na posibleng gamitin ng mga oras sa barko ng Philippine Coast Guard. Ang nasabing barko ay kanina lamang ay nasa harapan ng BRP Cape Engaño kaya napilitan na mag-full stop.
Sa kabutiang palad, hindi natuloy ang pang-water cannon sa aming barko. Nagpakita rin ng China Coast Guard na may bow number 21555. Itong linggo, binangga ng nasabing barko ang BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR malapit lang sa Sabina Shoal. Matapos ang ilang oras na paghinto at radio communication ay nabigo ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra na makalapit sa BRP Teresa Magbanwa. Nagdesisyon itong bumalik lang sa Buliluyan Port sa Palawan. Bernard Perez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Idinitalye ng sinasabing kapatid ni dating Bambanmer Alice Guo na si Sheila Guo kung paano sila nakalabas ng Pilipinas. Inilahad din ito ang ilang impormasyon hinggil sa pogo sa bansa. Tinagulat ni Daniel Manalastas. Paano nga ba nakalabas ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo? Sa ganyang mga tanong umigot ang mga senador. Pumarap sa unang pagkakataon ng sinasabing kapatid niya na si Sheila Guo. At dito inidetalye ni Sheila kung paano sila nakalabas ng bansa. At unang stopover, bansang Malaysia. Sasakay kami ng boat sa dagat. Pumunta kay Mindanao. Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Kasi galing kami sa bahay. Tapos Bahay? sundo sa amin na isang sasakyan. Sa akin dinala. Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan na kayo dinala? Hindi ko alam kung sa iyo lugar. Siguro biyahe kami ng ilang oras. Halos tapos na dinner. Hindi siya isang buo araw. Kung siguro outer dinner, 7 o 8. Tapos ang lati namin hating gabi. Anong klaseng boat? Yung sabi niyong boat na sinasakyan? Yung maliit na puti. Ilang Ilan kayo sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino? Kami tatlo. Sino? Sinong dali? Alice. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. At yung Ilang oras kayo sa barko? may iba din yung mas malaki pa. Ilang oras kayo? Yung maliit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal eh. May sasakay pa ulit. Ha? May patit pa isa ulit. Palit pa uli, may isang barko. Anong description ng isang barko na pinalit? Maliit naman na parang kulay Tapos, noon green. nababahala ang mga senador sa binunyag na yan ni Sheila Guo na dapat daw ay mas nabantayan ang farm sa Tarlac. Paglalahad pa ni Sheila, bukod sa bansang Malaysia, tumungo rin sila papuntang Singapore at Indonesia kung saan dito na siya natakip ng mga otoridad at si Cassandra Ong na inaakusahang ding may kaugnayan umano sa Pogo. Pero hindi niya raw alam kung nasaan na si Alice. Okay, nagtanong ko, kasi kapatid mo. Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Bakit hindi mo alam eh? Yung huli, hiwalay kami. Yung Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. sa sanat mo Wala siya sinabi. Sabi lang po sa akin, hiwalay na muna ka ate. Tapos, tanong ko siya saan siya punta, sabi niya sa akin, huwag daw ako alamin. Natanong ni Sheila Guo kung anong posibleng naging dahilan ni Alice kung bakit ito pumuslit palabas ng bansa. Sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, samahan mo ako. Hindi mo naman sa tinanong bakit ka nalulungkot. Alam ko eh, dahil sa hinig. Pero hindi bumenta sa ilang senador ang paliwanag na yan ni Sheila. ang purpose, bakit kayo umalis? Sabi mo lang, malungkot lang si Alice, kaya alis kayo. Kapatid ko eh. Oh, so, hindi mo alam na mag-liars ko pala kayo. Hindi ko. Una yung sabi sa akin na sa Malaysia. Ang sabi niya sa akin, samahan ko siya. Puntahan lang. Tapos, hindi ka nagtanong, bakit kayo palipat-lipat ng bangka ito? Maliit, lipat ng malaki. Ano na, naduda na ako eh. Halata ka nagsinungaling ka! Hindi po. Huwag mo ang pati lukuhin dito! Hindi po. Kasi yung una Baka akala mo, kung ano yung ginagawa ni Alice mo sa Pilipinas ito, kaya mong gawin din. pasensya na po kapag may mali ako na Pasensya. kasi You are lying! Malaking tanong ngayon, nasaan na nga ba talaga si Alice? At ayon sa Bureau of Immigration, Based on latest reports sa ating po kagabi, si Alice Go is in Jakarta. Basing on the same letter that I sent to the Director General of Indonesian Immigration, the request for the deportation of Alice to the Philippines is still standing and continuous po yung coordination ng
Philippine immigration at saka yung Indonesian immigration. Naungkat na rin sa pamilya ng pagkatao ni Sheila Guo. Inamin ni Sheila Guo na hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Pero mas kinabulagan sa pagdinig ang pag-amin ng ito. Na si Go Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay namin. Hindi pa Tatay hindi ko. pa tunay na tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Nagtutulong sa Saudi. May kaso po kay Saudi ba? Si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay? Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid? Hindi po. Pag ganyan. So, hindi kayo biological? Opo, opo. Okay. Pati usapin sa Pogo, inungkat din ng mga senador. May kakilala ka ba? Meron ka nakikita? Na tao na kung nalaman na sila yung talagang nagmamardo nitong operasyon. Hindi po. Simple na ang buhay ko. Ang buhay ko lang. Ang buhay dali lang po. Ang BI, aminado namang may mga suliraning silang kinaharap. Pero ginagawa raw nila ang kanilang makakaya. As early as June 15, 2024, inilagay na po namin sinabi ko at saka yung grupo sa alert list ng BI with the corresponding order to strictly monitor and alert all airports at sa yung challenge po sa immigration. With the same challenge with Coast Guard. Sa laki ng coastlines natin, hindi namin po napapantayan lahat. Lahat kami nagtutulong-tulong. Pero basta nakalusot. Daniel Marastas, para sa TV, sa Bagong Pilipinas. Lino ng isang presidential secretary sa walang kaugnayan ng na sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos kay Santos sangkot naman sa illegal na pogo. Itigil na paglapas ang opisyal ng Senado ng Road Lagusay. Ito ang karawang pinilabas ng pamilya ng kita magkasama sina President Ferdinand First Lady Liza Araneta Marcos at si Cassandra Guo. Pero ayon sa Secretary of the President to the People's Republic of China for Trade, Investment and Tourism, Benito Pacheco, nakasama rin sa larawan. Walang koneksyon ng first couple kay Ong na nauugnay ngayon sa POGO operation. Hindi anya kilala ng first couple si Ong. Ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala, tapos yung kumuha ng picture at siniyagan, at after that, lumampas ako. So, ganun lang po siya sa tingin na hindi naman siya Nangyayaan niya ito sa isang restaurant sa Pasay City noong November 2020 o hindi pa nangyayari sa pagkakasita ng Marcos. Ayon kay Chico, nagsalita siya dahil kasama rin siya sa larawan. Paliwanag niya, bawal ito ng kanilang madalas gawin, ang sumubok ng iba't ibang kultura at pagkain. nalaman ko lang na si Cassandra dito nung pumutok itong